Yung pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila sa tunay na buhay na Diyos. Come on! Give the shout of praise. Praise! 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 Thank you, Lord. Purihin po kayo aming Diyos. Purihin ka po aming Panginoong Jesus. Purihin po kayo aming Diyos. Tunay po na ang pangalan mo na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, O Diyos, ay walang kapantay, aming Diyos. Kaya po, Lord God, sa hapon pong ito, malugod ka, Panginoon, sa amin pong paglapit at maitaas po namin ang pangalan na dapat maitaas sa lahat ng pangalan. At ito po ay ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Purihin ka po, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Batiin mo yung katabi mo ng advance Merry Christmas. Yung Merry Christmas naman talaga na pag binati nyo talagang nagagalak, no? Ay, ito po ay Pasko, no? Pagdiriwang ng Pasko. At pag-uusapan natin ngayong hapon kung ito bang ginagawa natin, no? Tradisyon na pagdiriwang ng Pasko, ito ba yung nararapat na uri ng pagdiriwang ng Kapaskuhan? Tanungin mo yung katabi mo, ready na ba ang puso? Kasi minsan pag Pasko ang hinahanda, ready na ba ang bulsa? No? Nakaka-stress po. Pagpasok ng September, sabi nga, Pilipinas ang may pinakamahabang panahon ng pag-celebrate ng Pasko. Dumudungaw na si Jose Marie Chan sa mga pinto at gusto nang kumanta. September pa lang. Pero, na-realize nyo ba kung na-equate natin yung haba ng pagdiriwang ng Pasko sa purpose mismo ng Pasko? Sino dito gusto pinagdiriwang ang Pasko? Itaas ang kamay. Yan, talagang Merry Christmas yan. Yung iba ayaw nyo. Bakit? Nagtatago sa mga inaanak. No? So, ngayon po, pag-usapan natin, no? Ang pagdiriwang ng Pasko ay pagdiriwang sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Hindi na bago ang pagdiriwang ng Pasko. Iba-iba nga no? Sa ibang bansa, iba ang pagdiriwang. Sa atin, iba yung pagdiriwang. Pero kahit ano, regardless of how you celebrate Christmas at tradition, ano ba yung dapat na uri ng pagdiriwang ng Kapaskuhan? So, umpisahan ko po ang ating pag-uusapan dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ito po ay sinulat ng isang propeta kung saan na-prophesy niya na. Ibig sabihin ng prophesy, hindi pa nangyayari, pero ito ay kapahayagan ng Diyos sa mga mangyayari. Ano ang sabi niya doon? For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Kung titignan po natin, itong si Propeta Isaiah, ang kanyang buhay, siya ay nasa lumang tipan. Tama? Tapos, ang kanyang prophecy ay matatagpuan sa bagong tipan. Sa aklat ng Matthew, Mark, Luke, and even sa John, may ipapahayag ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Ilang taon lumipas bago nangyari itong prophecy na magkakaroon, isisilang ang isang sanggol at ang pamamahala ay nakaatang sa kanya. Siya ay tatawagin na Wonderful Counselor, siya ay tatawagin na Mighty God, siya ay tatawagin Everlasting Father, at siya ay tatawagin Prince of Peace. Hindi lang po ito 100 taon ang nakalipas bago matupad ang propesiya. I believe more than 500 years po. At ano ang meron doon sa 500 years na naghihintay sila? Ito po yung tinatawag nila na Dark Age ng mga mananampalataya. Or parang nung time na yon ay wala pang Kristyanismong tinatawag, Dark Age pa yon. Bakit? Sila ay nasa pagkaalipin pa. Makikita natin na may prophecy, pero yung katugunan ng prophecy na yon ay 100 taon. No? At ito po yung katuparan sa prophecy.
Sa Matthew 1:21 to 23, ito po yung kapanganakan ng ating tagapagligtas. No? Hindi po ito story ni Captain America, hindi po ito story ni Superman, na mga superhero, kasi tinatawag din sila mga savior kuno, though hindi sila nag-exist, no? Sa totoong buhay. Pero sabi po dito, basahin lang natin yung very short na history, though ito po ay napakahaba, no? Na talata kung saan manggagaling itong tinatawag na savior, ano ang mangyayari sa kanya at ano ang magiging hangganan, no? Dito sa lupa ng kanyang katawang tao. Sabi sa Matthew 1:21 to 23, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Ano daw pong ipapangalan sa bata? Jesus. No, mamaya titigan natin ano bang ibig sabihin ng pangalang Jesus. Meron po ba ditong pangalan Jesus? Kasi may mga nagpapangalan ng Jesus, no? So ingatan po natin ang ating pamumuhay kung tayo pinangalan ng Jesus. At ang pangit naman tinatawag ka ng Jesus ng nanay mo, pero parang iba ka, no, doon sa pangalan. Because, bakit daw tatawagin siyang Jesus? Because He will save His people from their sins. Ang pangalan pala ni Jesus ay ibig sabihin pala nito tagapagligtas. No? Verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Yung prophet po dito, ito po yung binasa natin kanina, si Isaiah. Anong sabi? The virgin, which is si Mary, will conceive and give birth to a son, and they will call him, ano pa daw pong itatawag sa kanya bukod sa Jesus? Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. At mas mahiya ka kung ang pangalan ng katabi mo ay Emmanuel. Baka sabihin ng katabi mo, ako ang kasama ng Diyos. Ako si Emmanuel. Na may pangalan ba ditong Emmanuel? Wala naman, pero magandang tawag, no? Emmanuel, God is with us. So dapat, pag pangalan mo Emmanuel, you are very confident and you are very happy person. Why? Because God is with you. Alangan mong Emmanuel ka, pero parang, wala akong kasama, nalulungkot ang buhay. Anong pangalan mo? Emmanuel. Ba't parang hindi naman tumutugma? Ano pong sabi sa Isaiah 7:14? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Just imagine how parallel itong binanggit ni Propeta Isaiah na hindi naman siya nabuhay sa panahon ni Mateo na isang tax collector, ni Marcos, ni Luke na isang doktor, and even ni John. Pero itong prophecy, same na same sa talagang binigkas sa kanya ng Lord. So ibig sabihin, itong pagdadala o itong pagkasilang ng tagapagligtas ay well-established, well-planned. Hindi ito, ay parang kinakailangan o ilagay mo. Hindi. Matagal pa lang, ipinangako na sa tao na siya ay magkakasala at ipinangako na may tagapagligtas para sa kanya. So sino po dito yung dating makasalanan? Umami na kayo, tayo-tayo lang na naman dito. Doon nagkakasala tayo, kinakailangan natin ng tagapagligtas. Tama? Okay. So ngayon po, sabi dito, next slide, Christmas is ultimately a celebration of Jesus. Not unless, kasi meron kasi akong tinuturuan sa cell group na ang birthday niya talaga ay December 25. At ang pangalan niya ay Christian. So, celebration din nila, no? Celebration mo, birthday mo, celebration ni Jesus. Pero ang focus natin ay celebration ng Panginoong Jesus. Anong sineselebrate natin sa Panginoong Jesus? Yung identity niya bilang Panginoon, yung kanyang mission, ano kayang mission ng Diyos, mamaya malalaman natin, at yung kanyang transforming presence in our lives. Naniniwala po ba kayo na tayo ay unti-unting binabago ng Diyos? Sino po dito unti-unting binabago ng Diyos? Sino dito hindi na kinakailangan ng pagbabago? Ayan, kasi ipapakuha ko yung, may cross doon sa Kasi kung hindi na, pwede na nating second, no? Second ipapako. Pero alam nyo po, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, wag naman po sana tayong mawala sa focus. Ang pagdiriwang po ng Pasko ay hindi sa pagtanggap ng regalo. Maging hindi nga po din yan sa pagbibigay Kasi sabi na, it's better to give than to receive. Ako nagbibigay ako, tamang dami kong binibigyan. Nawawala ata ang true essence of Christmas kung pinagmamayabang mong ikaw'y nagbibigay at nilalait mo yung binibigyan o tumatanggap. In the first place,
Bago ka pa magbigay, bago mo pa natutunan magbigay, meron ng isang nag-sacrifice ang buhay niya. At yun ay si Jesus. Kung kaya mong tapatan yon, come in front. Wala naman. Di ba? Kahit ako hindi ko kaya tapatan yon. Mamamatay ako para sa inyo. Wala kayo dyan. No? Kanya-kanya tayo. Kaya pag sinabing, Kuya Jan, may mapako ka daw sa krus para sa 12 mo. Hindi pa tapos magsalita yun, nakatakas na ako. Bakit ako? May kanya-kanya namang buhay yan, pero si Jesus hindi niya ni-reject yun yung mission niya na yun. So pag-aaralan natin ngayon, yung 5 puntos, pero una natin pag-aralan, yung tinatawag nating God with us. So Emmanuel. Christmas celebrates the person of Jesus. Sino daw po ang center ng Kapaskuhan? Si Jesus, hindi yung hamonado, hindi yung lechon. Anong handa nyo sa Pasko? May lechon kami. Sabi ko sinandito, 500 lang, sapat na. Di ba? Yung lechon, pero tinapay na hugis lechon. No? Yun ba ang sineselebrate? Yung handa? Yung damit mo ba? No? Baka mamaya naka-outfit check ka. Shoes, Gucci. Louis Vuitton. Yung belt ko, kung ano man yan, nung brand dyan. Tapos meron pa akong pabango ko, Dolce & Gabbana. Yun bang sineselebrate? Hindi. It is not about the season, but the reason kung bakit nag-celebrate ng Christmas. Minsan ba tinanong nyo, bakit ba may Pasko? Natanong nyo ba yun? Kasi minsan tumatanggap tayo ng regalo. Ako, gustong-gusto ko talaga tumatanggap sa mga ninong at ninang ko. Nahihiya na nga lang ako mamasko ngayon, laki-laki ko, mas malaki pa ako sa kanila. Sabihin ko, bless po, pamasko. Doon nakakahiya. Pero dati, tinatanong ko, bakit ba may Pasko? Sabi ng nanay ko, syempre, may tagapagligtas si Jesus Christ. Eventually mo na lang marirealize, bakit nga ba sineselebrate ang Pasko? Si Jesus Christ ang center ng Pasko, pero alam mo ba, ikaw yung dahilan kung bakit siya dumating? Yang katabi mo yung reason kung bakit siya naparito, kung bakit may Pasko. Bakit? Kasi makasalanan yan. Sabi ko, tignan yung katabi, tinitigan. Huwag kang magalit kasi ikaw din makasalanan. Pero ikaw ang dahilan kung bakit may Pasko. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos at kinakailangan mo ng tagapagligtas. Amen? Sino dito ang hindi kinakailangan ng tagapagligtas? Ipapabuhat ko. Wala. Lahat naman tayo, di ba? Minsan nga sa exam pa lang eh. Sabi ng teacher, we have our midterm exam tomorrow. Lahat ata ng pangalan na pwedeng tumulong sa'yo, tinawag mo na. Bakit iligtas mo ko, Lord? Ibigay mo na sa akin to, maipasa ko lang to, okay na. Nung pinasa mo, banjing-banjing ka ulit, di ba? So lahat sa buhay natin, kinakailangan ng tagapagligtas. Kanina, nakwento ko lang, pag ako kasi nasa public place talaga, hindi ko kilala yung tao kahit kilala ko. Sadyang hindi lang talaga ako kumakausap, lalo na pag mga nasa publikong lugar. Lagi ako may nakapasak sa tenga ko. May earphones ako lagi. So kaya sumakay ako ng jeep, nandiyan na kami sa tapat ng All Home, galing ako sa malapit sa SM yung bahay namin. So huminto yung jeep. Ako naman, music, scroll. Tapos nakatingin, di ba yung driver, pag yung tawag doon sa mirror na yon, yung basta yung nasa harapan niya tapos bumabanda. So nakatingin ako sa kanya, ngumiti siya, ngumingiti din naman ako. May sinasabi siya. Hindi ang tagal, siguro mga 2 minutes. Tapos tinanggal ko kasi may sinasabi siya eh. Sabi niya, boss, sabi ko, yes po. Pwedeng magtulak? Ano po? Pakitulak naman, no? Ayaw kumagat eh. In short, tumigil yung jeep kasi nga nasira. Tulak. Manong. Long sleeve, tirik ang araw. Outfit check, tulak. Dalawa lang kami doon na medyo kayang tumulak kasi yung isang kasama medyo matanda na, so bumaba ako. Talagang dumingin muna ako pero sabi ko, bakit? Wala naman choice, alangan hindi ako makarating sa church, di ba? So tulak talaga kami. Di ba sana yung pag-una mong tulak, aandar na eh. Siguro parang ilang meters din, siguro simula dito hanggang doon sa cameraman yung tinulak. As in talagang tulak, nakayuko na lang ako ng ganyan. Kasi baka sabihin nila, grabe naman nagtutulak, naka-outfit. No? Pero bigla akong naisip na, sa bagay, tulak lang naman to. At least lahat kami makakarating ng safe, di ba? Magrereklamo pa ba ako? Ikumpara mo naman yun doon sa ipinako sa krus. Kung sabihin sa akin ng driver, tulak pa ako. Tulak! Tulak tayo. No? Pero ang tanong, naiintindihan ba talaga natin kung sino itong person, no, nagkatawang tao pero Diyos na sineselebrate natin? Sa John 1:1,
Sabi diyan, in the beginning was the Word. I highlighted the word, yung Word. And the Word was with God, and the Word was... The word na pinapertain or dinedescribe sa John 1:1 ay si Jesus Christ. Sa Genesis 1:1, sige, sino nakaka-memorize ng Genesis 1:1? In the beginning. In the beginning, God. Tama? Tama ba ako? In the beginning, God created. Tama? Hindi binanggit doon na in the beginning, atom. In the beginning, animals. In the beginning, molecules. In the beginning, sun. No. Malinaw na ang ginamit na pronoun or pangalan sa kauna-unahang talata ng Genesis ay in the beginning, God. So, nasaan? Etong Diyos na tinatawag natin, nandoon sa walang hanggan. Nag-e-exist na siya. At sino daw yung kasama niya? Yung Word. The Word, Jesus was with God, and Jesus was God. Ngayon, bakit person yung sinasabi natin, sineselebrate natin? Tumalon tayo sa John 1:14. And the Word and Jesus became flesh and dwelt among us. Just imagine, ang ganda na ng kalalagayan mo, na kasama mo ang Diyos, na ikaw ay Diyos, pero kinakailangan mo pang magkatawang tao at manirahan sa piling namin. Sino dito pag halimbawa, bibigyan kita ng choice? Ito ang 7 bilyon ha? Titira ka sa pinakamagandang kondo, huwag ka nang babalik sa tirahan mo ngayon. Take it or leave it. Sino pupunta? 7 billion pesos. May condo unit pa. Sino pupunta? Ako, igagrab ko. Aba, ayoko kayong... Minsan nga, pag ako magbubukas ng aircon, sabi ko, magkano ba bill ko last month? Pag nagbukas ako ngayon, 50 ata to per hour, hindi na ako magbubukas. Doon wala kang intindihin. Hindi pa ubos yung 7 bilyon, patay ka na eh. Pero ito, you are the darling of heaven na tinatawag, pero kinakailangan mong magkatawang tao. Bakit? Sabi diyan, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Bakit kinakailangan niyang lisanin? Or pansamantala, hubarin yung kanyang pagka-Diyos kasi may kinakailangan iligtas sa lupa. At ikaw yun na nagsi-cellphone. Ikaw yun na habang nag-preaching ay nag-ML. Ikaw yun na habang nag-cell group nakikipag-away sa girlfriend mo or boyfriend mo. Oo, ikaw yun. Just imagine, umalis siya sa marangyang katatayuan para lang sa'yo at para sa akin. Hindi ba extravagant na dapat siyang papurihan? Pero sa December 25, sasamba tayo sa Diyos. Anong oras? Kung 6:00 ang pagsamba, anong oras ka darating? Anong oras po ba announcement? Mga 7:30. Hindi mga 7:30 na ako darating, announcement. Maghuhulog lang naman po ako ng offering eh. Tamang attitude? Mali. We celebrate the person of Jesus, yung identity niya kung sino siya. Siya'y nagkatawang tao pero hindi siya kailanman umalis sa pagiging Diyos. Siya ay Diyos pa rin. So paano mo i-worship ang Diyos? Next slide. The birth of Jesus shows us God's desire to draw near to humanity. Not distant, but present. Kasi isipin mo, Diyos siya eh. Kaya niyang gawin lahat. Pero bakit kinakailangan niya pang magkatawang tao para ipako sa krus? Dahil yun lamang yung way para mapantayan niya o mas mahigitan pa yung kasalanan ng tao. Pwede siyang magpadala kung anong usok yan, anong espiritu yan, pero hindi yun yung paraan. The best way of redemption is for you to die. Si Jesus Christ lang ang character, or sabihin natin in person, in reality, ang kanyang misyon ay mabuhay para mamatay. Meron ba kayong kilalang tao na ang misyon ko ay mabuhay para mamatay? Wala, di ba? Anong gusto mong mangyari? Gusto ko pong umasenso, gusto ko pong marating lahat ng pangarap ko sa buhay. But Jesus Christ, iba ang mission niya. His only mission is to become flesh at para mamatay para sa tao. And after that, ma-redeem ang tao, babalik ka na sa Diyos Ama. Hindi malayo ang Diyos. Napakalapit ng Diyos. Sabi diyan, not distant, but present.
not unreachable, but relational. It is not about the religion. Ay, kami nag-celebrate kami ng Christmas sa The Great Commission Christian Ministry. Kayo, pinagmalaki mo pa? Late ka namang nadating pag sumasamba. Di ba? Minsan, prayer pa lang pala naabutan ko, nakatayo na sila. Pagtapos sinabi, sige po, mag-ingat po tayo lahat. Closing prayer pala yung naabutan. Gaano po tayo nagbibigay ng halaga dito sa tinatawag nating Kristo or sa person na Jesus Christ? Una po nating point is God with us, kasama natin ang Diyos. The second is, we should celebrate the purpose of Jesus, and that is God for us. Ang Diyos ay para sa atin. Sino po dito naniniwala, ako'y mananampalataya, ang Diyos ay para sa akin, itaas ang kamay. Kasi kung hindi, kalaban ka ng Diyos, anong ginagawa mo dito? He came with a mission. Ano pong mission ng Diyos? Redemption. Matubos. Sino pong tinutubos? Ano pong tinutubos? Mga nakasanla. Saan nilalagay ang nakasanla? Sa mga sanglaan, di ba, mga pawn shop. Iiwanan mo yun doon. At pag may right time na pambayad ka na, tutubusin mo yun. Tama? Tama ba? Ganun tayo dati. Naghihintay tayo para tayong, ang laki ng prison cell, nakakulong si Janma, nandun si Janma, sino yun? Si Peps ba yun? Ba't nasa mga kulungan? Tapos wala, naghihintay, wala bang aampun sa amin? No, nakita ako dati dito sa may, parang Ayala yon. May mga pusa na nakakulong, free for adoption pala, nakakahabag yung isa kasi yung iba inampon siya, hindi. At tulog lang yung pusa. Tapos ang caption doon, kawawa naman yung isang pusa, lahat inampon siya lang, hindi. Bakit? Kasi siya yung walang lahi. Pero ang Diyos hindi tinignan, maputi ito, save. Tampangit naman ito. Hindi siya tumitingin sa muka. Hindi natingin sa kakayan. Marunong kumanta to, part yan, part. Kanta ka nga, do, re, mi, bagsak. Nako dyan, bagsak ka, hindi kita kailangan. Hindi siya ganon. Ang Diyos ay tumitingin, hindi sa kakayahan ng tao, hindi kung sino yung mismong ililigtas niya, kundi sino siya. Ano siya? Tagapagligtas siya at wala siyang pinipiling ililigtas. Sa Matthew 1:21, sabi doon, ulitin ko lang, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Alam niyo po, next slide, ang pangalang Jesus, marami ang pronunciation Pwedeng Hebrew yung Yeshua, shortened daw yan ng word na Joshua, nang ibig sabihin ay God saves us. Kaya kung halimbawa ang pangalan mo ay apelido mo Jesus, di ba? May mga De Jesus, ganyan. John Michael De Jesus, di ba? John Michael of Jesus. John Michael of the one who God saves. Diba, parang ang ganda ng pangalan mo. May John ka na, may Michael ka pa, tapos may Jesus ka pa sa dulo, tapos sasakulungan ka. Ano yan? Kaya minsan nakakahiya kumila, ano pangalan mo? Huwag niyo na pong alam. Ano ang pangalan mo? Wag na po. Tapos humihipak-hipak ka pa. Ano pangalan mo? Jesus po. Ano apelido mo? De la Cruz. Jesus na nasa krus. Tapos anong ginagawa mo? No? Kaya ito ay payong kaibigan lamang. Alam niyo po sa Bible, pag nagpapangalan sila doon, halimbawa si Rachel o kay si Leah, dahil ibinigay mo, Panginoon, sa akin ang hinihiling ko, ito ang pangalan niya. Tanungin mo yung katabi mo, anong pangalan mo? Saan nagmula ang pangalan mo? Gayon pa man, kahit anong pangalan, kung siya si Roberto Jr., Juan Miguel Jr., Juan Francisco, kung ano man yan, hindi yun yung pangalan na makakapagligtas. Ang tanging pangalan na makakapagligtas ay Jesus. At sineselebrate natin yung purpose si Jesus Christ. At ano daw po yung purpose? Yung kaligtasan. Sa Acts 4:12, ito bahagi ito nung inawit natin kanina. Anong sabi doon? And there is salvation in no one else. Wala daw kaligtasan. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kaninong pangalan ka lang daw maliligtas? Di ba nauso dati, kanino ka lang? Kanino ka lang? Sige, anong kanino ka lang? Minsan may estudyante akong ganyan Sir, kanino ka lang? Sasagutin kita, ibabagsak kita. Kanino ka lang? Anak ako ng nanay at tatay ko. Sabi, hindi sir, hindi mo alam yung trend na yun. Ay, hindi ako nakikisabay sa trend. Pakilala mo sir kung sino ka. Ano kung magtataguro ako sa harapan mo? Tayo ay kanino lang? Pag sinabi kanino ka lang? Kanino ka lang? Tinubos ka na
Kung halimbawa meron akong sinangla at tinubos ko, sino na may-ari doon sa alahas na yon? Ako lang naman yung nagsanla. Ako yung tumubos hindi akin ka lang. Di ba? Kung sino nagtubos, yun ang nagmamay-ari. Sino ang tumubos sa'yo? Yung iba parang hindi kilala. Okay pa ba tayo? Kilala niyo pa ba yung tumubos sa inyo? Na baka mamaya, ano nga ba pangalan? No? Nakapako yun doon Mga kapatid, ang celebration ng Pasko ay celebration ng buhay ng Panginoong Jesus. No? At hindi tayo maliligtas ng kahit anong pangalan. Kahit sinong Poncio Pilato tawagin mo, mamamatay na ako, tawagin mo si doktor ganito, si doktor ganyan. Lahat ng doktor pumunta na doon. Mamamatay ka na. Mga doktor kayo, wala kayo, hindi namin kaya yan. No? Wag naman sana ang pangalan ng Dr. Jesus, no? Dr. Jesus. No? Dr. de Jesus, mga ganyan. John 10:10. Ano pong sabi? The thief comes only to steal and kill and destroy. Yun lang daw po ang alam ng magnanakaw Ang magnakaw, pumatay at mangwasak. I have come. Ang nagsasalita po sa John 10:10 ay si Jesus Christ. I have come, or Jesus came, that they may have life. Sino po yung bibigyan ng buhay? Tayo. Yung mga katabi mo. And have it to the full. Sino po dito may buhay? Patay. Sabi ko, sino may buhay nakangiti pero hindi siya nagtataas ng kamay. Sino pong may buhay, itaas ang kamay. Kung sino may buhay, pumalakpak. Praise the Lord. Natakot ako doon sa isa, sino may buhay sa taas. Mga kapatid, simple lang po yun, no? Pagtaas ng kamay, pagpalakpak. Pag sinabi ko, sino may buhay, ipapako sa krus. Anong gusto niyo, papalakpak pa ako? O, papalakpak, di ba? Parang pa ako yung pipiliin Ang tanong, lahat sa atin may buhay, amen? Ang tanong, yan ba ay nasa fullness? Or nakakaramdam ba kayo ng fullness? Tanungin mo yung isang tao, nagatrabaho, ay yung mga nagatrabaho na lang, kamusta ang Pasko? Nako, ang gastos. Laging ganun na lang, kaya minsan ayoko magtanong. Nai-stress ako, even sa bahay, alam nila yan. Na kung halimbawa kumakain ako, ayokong pag-usapan ng pera. Pag uwi ako ng bahay, ayokong pag-usapan yan. Pwede ba? May tamang avenue for that. Ayokong pag-usapan. Christmas party, may exchange gift tayo. Magkano? 500? Ano, mahal naman. Baba natin ng 300. Diyos ko, 200. Wag na lang. Hirap na hirap naman mag-exchange gift. No, bakit laging pera pag sinabing, kamusta ang buhay? Ito, walang pera. Bakit laging ine-equate ang fullness ng buhay sa pera? Alam niyo ba during pandemic, di ba lahat tayo nakakulong sa bahay, quarantine? Alam niyo po sa Italy, isinasaboy ang pera ng mga tao. Kasi yung hipag ko, may kamag-anak siya sa Italy. Alam mo, sabi nila, itinatapon ang pera. Ano pong ibig sabihin? Wala na itong magagawa, mamamatay na kami. The question is this coming Christmas, nakakaramdam ba tayo ng fullness of joy sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon? O iniisip natin, kulang pa ako sa ganito, wala pa akong ganyan, hindi na lang ako mag-church kasi ito yung suot ko last time, may baka makita. Kapatid, ikaw ba yung pinanganak sa sabsaban? Kung hindi ikaw yun, huwag kang magbida-bida. Masyado tayong nape-pressure sa mundong to na hindi naman natin masasatisfy. Samantalang si Jesus Christ, naparito siya para bigyan ka ng buhay at yung buhay na yun maging puno. Hindi ka man puno, ang magiging kapunuan mo ay ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Hindi ko sinasabi ito dahil hindi ako nakakaranas ng pagkukulang. Sinong hindi nagkukulang? Even sa finances, sinong hindi natatahimik? Minsan, iniisip mo yung mga bagay na to. But one thing is for sure, yung una nating sinabi, God is with us. God with us. Ano ba yung person ni Jesus Christ? Nasa akin ng Diyos, may kapunuan ako ng buhay. Luke 19 verse 10. Sabi diyan, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang dami ko ng verse na binanggit. The thief comes to kill, to steal, and destroy, but I have come to give you life and have it to the full. Hindi ka lang niya binigyan ng buhay. Hinanap ka niya. Hindi ka lang niya hinanap. Niligtas ka pa niya. Pwede kasing to seek lang no? Pero wala yung to save. Example lang to seek, but not to save. May nakita kang aso masasagasaan. Tinignan mo. Dahil masasagasaan ka din pag niligtas mo siya, nakita mo siya, pero iniligtas mo, hindi.
Bakit? Mako-compromise yung buhay ko. Si Jesus Christ, hindi niya inisip kung mapapahamak siya or yung physical niya o yung katayuan niya, ipapako siya sa cross. Anong ginawa niya? Nakita ka niya, naparito siya para hanapin ka at iligtas ka. Yun palang bagay na yun, ipagpasalamat natin sa Diyos. No? Sino po dito alam niya, pag halimbawa matutulog ako ng 10 p.m. mamaya, sino po dito alam niyang kinabukasan magigising pa siya? Sana all. Hindi, real talk. Sino dito alam niya kinabukasan magigising pa ako? Ako personally, hindi ko na alam. Kaya ang prayer ko lagi, pag ako matutulog, pag ako nakahigang ganyan, Lord, very casual ang usapan. Hindi ako perfect. Pero kung di man po ako magising bukas, Lord, sana naman second coming kasama to. Bakit? Hindi ko na alam eh. Kung may purpose pa ba ako kinabukasan, we don't know. Sabi ng mga psychologists, sleep is a temporary death. Alam mo bang magigising ka bukas? Ako personally, hindi ko alam magigising ako. Pero nung nagising ka, anong una mong binanggit? Yung totoo. Gumising ka dahil sobrang init. Nagising ka ng alas 6, anong unang sinambit mo? Pambirang buhay. Ito, napakainit. Nagising pa. Kung ang Diyos doon kung ang pasensya ng Diyos katulad ng pasensya ko, gising pa ha. Tulog, habang buhay ka dyan. Bakit ganun? Tuwing gigising tayo, imbis na Lord, salamat po sa buhay, talagang, ito ang literal na to seek and to save the lost. Bakit minsan pagigising tayo, ang reklamo pa natin, walang pagkain, walang almusal, mga matao dito, ganyan, ang init-init, nabuhay pa. Nung nagkasakit, Lord, iligtas mo ko. Sabi mo dati, nabuhay pa. Why? Pero ang pangako po ng Diyos, for the Son of Man came to seek and to save the lost. The first one is God with us. The second is God for us. Ano po yung pangatlo? God like us. Ano ko walang hypen yan ha. God like us. Baka may mga nagdodota pa dito. God like. Mga nag-double kill. Hindi ganun. No? God like us. Hindi siya katulad na, ay, Diyos din ba ako? Hindi po. Ano pong sabi dito? Tularan natin this Christmas, this December 25, ano po ba yung pattern ng Panginoong Yesus? The King of Glory entered the world in humility. Paano po pinakita yon sa prophecy? Next. Sa Luke 2:7, sino po dito yung mga nanay mga nanay, literal na nakapanganak na or may anak na po? Huwag niyo namang pilitin yung katabi niyo. Lalaki yan, tinataas yung ang kamay. Pinipilit eh. Sino po dito yung nakapanganak na, mga nanay, no? Yan. Sige po. Meron po ba ditong nanganak sa St. Luke's Medical Center? Social. Pagpasok mo pa lang, 100,000. Wala, di pa lang nanganak, 100,000 ka agad. Ang ganda kasi talaga ng St. Luke's, no? Labi pa lang nila, parang, uy, hotel ba to? Hindi hospital to. No, parang mas gusto mo na lang doon kumpara sa hotel. May nanganak po ba dito sa Makati Medical Center? O ipinanganak doon? Ay, meron? Sa Makati, yes. Sa loob. Loob ng Makati yan loob ng Makati. Sino po dito pinanganak sa Lying In? Pinanganak, yung parang kumadrona lang. Ako kasi pinanganak daw ako sa bahay Nagtawag lang nung 1991 yun. Kasagsagan pumuputok ang pinatubo. Kaya huwag kayo magtatakong bakit mainit lagi ulo ko. Sabi ng nanay ko, alam mo na, nung pinapanganak kita, ang dilim-dilim ng kalangitan, puro abo. Tapos naglalabasan yung mga sawa, ganyan. Sabi ko, anong problema, Nay? Gusto ko bang lumabas kasagsagan ng bulkan? Hindi. Sa bahay ako pinanganak. Safe. Meron po ba ditong pinanganak sa sabsaban, kulungan ng hayop? Huwag nyo nang titignan ng katabi, nagtatanong lang eh. Sino po dito ang pinanganak sa sabsaban or kulungan ng hayop? Wala. Ito pong hari na tinutukay natin, sabi dito, and she gave birth to her firstborn, a son. Hindi ko na palalamin yung firstborn kasi po si Mary po ay virgin siya nung siya ay pinanganak si Jesus Christ, pero after nagkaroon pa siya ng mga anak. Kaya po tinawag dyan, her firstborn. Panganay niya lang yon, no? She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Just imagine, masakit na. Parang, Jose, mga anak na ako. Pwede po ba makituloy? Ay, hindi, bawal dito.
Tapos pumutok na yung panubigan, lalabas na, Maria, wala talaga eh, paano gagawin natin? Isa na ko, may isang may-ari ng ng kulungan ng hayop. Meron akong lugar dito, pero kaya nyo ba? Ipinanganak sa dayami na ang saksi sa pagkakapanganak ay kabayo, pabo, manok. Hindi ko alam kung may pusa na nun. Hayop ang nakapalibot sa kanya. Meron po ba ditong ganun ang kapalaran? Na talagang ganun ako pinanganak, kawawa naman ako. Etong hari ng mga hari, ganun siya pinakita, ganun pinakita yung kababaang loob niya. Hindi siya pinanganak sa pinakamagandang lying in. Hindi siya pinanganak sa ospital. May ospital na po nun. Doktor nga po si Luke eh. Wala siya sa magandang lugar. Pero pinapakita ng Diyos, hindi kung saan ka nang galing. Hindi madedefine kung saan ka galing. Madedefine mo ang sarili mo kung ikaw ay na kay Kristo. Yung iba kasi, bakit? Hindi po baby ako. Anak ako di ganito. St. Luke's ako pinanganak. Ikaw. Bakit? Bakit usapan yung anakan dito? Graduate ako ng Harvard. Hindi congratulations. Hindi usapan kung sino ka, dahil hindi naman sentro ang Pasko sa'yo. Kundi doon sa pattern ni Jesus Christ sa tularan natin maging humble. In Luke 2 verse 8 to 12, medyo mahaba po itong verse, babasahin ko na lang. And there were shepherds living out in the fields nearby. Yung panahon po na yon, ang pinakamababang uri ng trabaho ay pagpapastol. Pero siya ang kauna-unang visitor ni Jesus Christ, sila. Keeping watch over their flocks at night, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Natakot sila. No, nagpapasto lang naman sila, biglang may nagpakita ang liwa-liwanag, tapos may angel. Anong sabi? Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Hindi po marangya ang pagkakapunta ni Jesus Christ dito na parang may banda, may musiko. Wala pong ganun. Tahimik ang gabi. Ang naririnig lang ay huni ng mga ibon, mga ingay ng pato, mga pabo, mga kabayo, mga ite, kung ano mang hayop ang meron doon. Hindi po marangya. Let us always remember, mga kapatid, next slide, God's kingdom begins in humility and transforms the ordinary. You are the ordinary person na nakilala niya, pero hindi ka habang buhay magiging ordinary. Bakit? If Christ is with you, you will become the extraordinary. Amen? Sabi nga nila, hindi mo kasalanan, mamatay ka ng mahirap. Tama yun. Pero kung pipiliin mong mamatay ka ng mahirap at hindi ka successful, malaking question sa'yo yun. Lalo na Kristiyano ka pa. Cell leader po ako, wala po akong bahay, lagi na lang po akong namumulot ng pagkain. Parang sandali muna kapatid, ilang taon na ba? Simula ng binago ka ng Lord, bakit parang hindi nakikita? Let us always remember, yung panimula mo ngayon, hindi yan ang katapusan mo. Jesus Christ established the kingdom in humility. And the fourth point is, God worthy of our worship. No? Pag Christmas, naka-outfit check. Totoo naman yun eh. Actually, may isang Pasko na ako ang nag-preside. Or Sunday before Christmas, sabi ko, pag kayo po magpapasko, pag kayo po pupunta sa church, isuot nyo po yung best. Kasi naiiya tayo minsan eh, tutuksuin ka, uy, bagong-bago lahat ha. Bakit? Anong masama? Ang sasambahin ko ay tagapagligtas ko. Di ba dapat kinakailangan ko magdamit ng maayos? Kaya sa Christmas, no, outfit check. Outfit check. Pero do not forget, how about your heart? Kamusta ang puso, kapatid? Ang ganda ng suot, kamusta puso? Galit. Ang ganda ng suot, kamusta ang motibo? Bakit ka naririto? Ang ganda ng suot, kamusta ang purpose ng pagparito? I-check natin. No? Madali magdamit. Ang mahirap, ayusin yung loob. Okay? So, kanina tayo magpapaayos? Sa Diyos. At sabi dito, God worthy of our praise, our worship. Sino po dito excited na sa December 25? Yes, hotdog party.
Ini-invite ko po kayo lahat sa December 25. Ito po ay promotion na rin. Meron po tayong gaganapin na Christmas worship. Tama po, araw mismo ng Pasko. Isang worship lang po yun, no? Sa ganap na 6:00 ng umaga. Maganda, 5 a.m. pa lang or 5:30, nandito na kayo para talagang unahan kasi talagang maraming taong darating. At after po nun, magkakaroon tayo ng sama-samang breakfast. Sino excited sa breakfast? Pero hindi yun ang focus ng Pasko. Bakit ka pupunta? May hotdog daw po kasi tsaka pandesal. Aside from hotdog, nandoon ang itlog. May itlog ang kasama yon, no? Pero bagamat may handaan, lagi nating alalahanin, ang pupuntahan ko yung Savior ko. Pupuntahan ko yung nagligtas sa akin kahit hindi naman ako kaligtas-ligtas. Pupuntahan ko yung umibig sa akin kahit hindi ako kaibig-ibig. At pag ako nandito sa December 25, ibibigay ko yung pinakamataas, yung pinakakaya kong worship. No, next slide. Ito po yung, alam mo yung may kata na Heaven and Angels Sing, mga ganon, no? Hindi ko nakakantahin na, yun yung lyrics. Totoo po yun. Dahil nung pinanganak ang Panginoong Jesus, ang kalangitan at ang sangkalupaan, yun lang ata yung event kung saan nag-unite ang kalupaan at sangkalangitan. Yung angels, ibinalita, yung shepherd pumunta at merong mga magi. Hindi sinabi kung 3 ba sila or ilan, pero nasanay tayo na may 3 haring nagsidalaw. Alam nyo po, grabe yung struggle ng mga hari na to or ng mga magi na ito, mga pantas. Bakit? Ang binabasa po nila ay bituin. Hindi po sila nag-travel ng Imus to Bacoor. Yung bituin, sundan natin ang bituin. Sabi, galing daw sila sa malayo. Kailan lang sila nag-travel kung ang direksyon nila ay yung bituin? Gabi. So halimbawa, wala na hindi ko na makita yung bituin, maliwanag na, o tulog muna tayo. Oy, nakita ko ulit. Ang sabi po doon, nung sila'y dadalaw na, doon kay Kristo, wala na siya sa sabsaban. Nakakatayo na siya. Ibig sabihin, hindi po ito isang buwan. Taon ang lumipas ng paglalakbay para lang makapag-worship. Bakit? Anong sabi ng mga pantas? Ito yung katugunan sa propesiya na itong taong to magiging tagapagligtas, itong Diyos na to. Bakit tayo naman? Pag December 25, may mga dumarating pa dito. Pasintabi po, disclaimer lang, ito lang ay akin. Pasintabi, bakit yung iba dito pupunta December 25 para mag-almusal na lang? Gaano kalayo ang Bacoor sa Imus? Dasma sa Imus. Hindi ba tayo pwedeng mag-sacrifice man lang sa oras na bago magsimula ang worship, kumpleto na tayo? Isa-celebrate natin yung kapanganakan ng Diyos. Ganun ba yung worship na gusto ng Diyos na may late? Kung lumang tipan po ang paiirali natin, baka mamaya lahat tayo dito, bakit ang mausok doon sa likod ng kortina? May pinapatay po si Lord, late. Kasi po sa lumang tipan, pag sinabi ng Diyos na lahat kayo lumuhod, maligo kayo bago kayo marap sa akin, lahat yan, maliligo. 3 araw kayo mag-ready, ha? Mag-fasting kayo. Paano halimbawa dito, pungas-pungas ka pa, nagsimula ng worship, kidlat, patay, o hilahin sa labas. Patong-patong yan doon, yung mga late yan, no? Kaya pag sinabi, patay na daw si ganito, late. Natamaan ng kidlat. December 25, mga kapatid, no? Ito ay pag-celebrate, pagsalubong natin dito sa Diyos, no? At Hari ng mga hari. Worship includes, next slide, worship includes adoration, gratitude, and obedience. Kanina po nung inaawit natin yung What a Beautiful Name, para siyang history ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ano sabi doon sa lyrics? Ano doon? You were at the beginning. Yun yung John 1:1. Hanggang sa you have no rival, you have no equal. Yun yung history ni Jesus Christ. What a beautiful name. And what is the name? Jesus. Kung imaginein mo, Lord, sino ako para ipanganak itong taong ito, itong Diyos na ito, na siya'y pahihirapan para sa akin? Sino ako? O baka naman habang nag-worship tayo kanina, nakatingin tayo, andyan ba yung kakilala ko? Parang wala dito yung, yun, yung may utang last week, mamaya kita sisingilin. Kapatid, ito ang altar. Baka pwede naman, na sa panahon ng worship, ang maging center natin, yung adoration natin, yung gratitude natin, yung obedience natin sa Panginoon. Yun nga lang kasi, no? Ito ay pananampalataya. Tayo ay nag-worship based sa ating pananampalataya. So napakahalaga po ng laman ng ating pananampalataya. And the last point na gusto ko pong i-share sa inyo is this.
God, He is the hope for the world. Hindi nyo po ang focus lang natin kasi ngayon, di ba? Flood control, impeach si Sarah. Manood po kayo ng CNN. Wala na pong tubig ang ilog Euphrates. Patuyo na po. Yung ilog Euphrates po, yan yung 4 na ilog, di ba? Euphrates, Tigris, Gihon, and Pishon. No? Gihon and Pishon. Yan daw, napaka-remarkable yan sa history. At sa prophecy sa Revelation, pag natuyo na po ang Euphrates River or Euphrates, makakadaan na yung bayan, yung malaking bayan, na sabi nga sa prophecy ay baka daw China, from east eh. Pag tuyo na yun, makakalakad na sila para wasakin ang bansang Israel. At pag nangyari yun, na ang Israel ay pinagtulungan na, it's about time na darating na ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, sa panahon na wala ng pag-asa ang mundo, lagi niyong tatandaan kung si Kristo nasa inyo, lagi kang may pag-asa. Yung iba, makakaabot pa ba ako sa graduation? Baka second coming na, hindi na ako makagraduate. Huwag mo na isipin yun. Ang isipin mo ngayon, nakakasunod ba tayo sa Lord? Bakit? Christmas celebrates the promise of Jesus, and that is the ultimate restoration. Nanonood ako minsan sa YouTube kung paano nire-restore yung mga bahay. Di ba, ang pangit-pangit. Tapos, pag tinanggal yung blindfold, wow, hindi ko na, asan ako? Ito ba yung CR dati? Bakit ganito? Ang ganda ng restoration. At papalapit na po tayo sa tinatawag na ultimate restoration. But the question is, are we ready? Ready na po ba tayo? Next slide. The born child in the manger is the prophesied king who will return. Hindi siya ipinanganak, hindi siya ipinako sa krus at inilibing, hindi lang siya nabuhay. Mga kapatid, hindi doon natatapos. Ano pong sabi sa kanta kanina? You have no rival. Babalik ang ating tagapagligtas. May nagtanong sa sige po, ituloy natin yung palakpak sa Lord. Sa faith course kasi, minsan, nagtuturo si Pastor Modi ng faith course. Sino dito yung mga estudyante namin ng faith course? Ayan. Praise God. May isang tanong doon na parang pag inimagine mo, parang bilis-bilis naman sagutin. Ang tanong ng isang mananampalataya, meron na po bang tao na naligtas na nasa langit ngayon? Parang, oo nga no. Alam niyo po ang sagot ni Pastor Modi. Kung may tao na sa langit ngayon, ano pang saysay ng pagbabalik ni Jesus Christ? Bakit pa may second coming? Ang second coming po ay ginawa para sa atin, para sunduin na tayo. Bakit? Tapos na ang paghihirap mo dyan, huwag ka na masyadong magpakapagod, bakit susunduin na kita? Sino po dito yung gustong sunduin ng Lord? Huwag kayo matakot, hindi naman ngayon eh. Kasi baka mamaya, gusto ko naman, pero wag naman ngayon. So, hindi naman ngayon. Talon po ako, no? Sabi sa Revelation, Genesis lang to kanina, bakit nasa Revelation na tayo? Revelation. Next. I saw here heaven standing open. Ito po si John the Beloved, ang nakakakuha ng Revelation, no? I saw heaven standing open there. Before me was a white horse whose rider is called Faithful and True. Si Jesus Christ ay tinawag ni Emmanuel, tinawag siyang the Righteous One, the Holy One, pero tinatawag din po siyang tapat at totoo. With justice, he judges and wages war. His eyes are blazing fire, and on his head are many crowns. May inawit tayo kanina. Ano yung inawit natin kanina? Every crown. Yung parang hindi na daw naka-display. Tama ba? Yung crown na suot mo ngayon, ay matalino ako, lay it down to God. Hindi iyo yan. Ibalik mo sa Diyos. At sabi dito, He has a name written on Him that no one knows but He Himself. He is dressed in a robe, deep in blood, and His name is the Word of God. Balikan natin yung John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was babalik ang salita ng Diyos. Next. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean.
Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty, and on his robe and on his thigh, he has this name written. Ano pong nakalagay daw sa kanya? Ano pong nakalagay? Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Sige po, tuloy natin ang palakpak. The child na pinanganak sa sabsaba na hindi na natiling bata, hindi siya na natiling nasa krus, wala siya sa libingan, bakit siya'y babalik at siya'y tatawaging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. If God is with us, ang kasama mo ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. And that is the reason why we celebrate Christmas. May invite the worship team. Awitin lang po natin ng isang beses itong What a Beautiful Name. But this time, can we sing this song na para bang sinasabi mo na Lord, nakita mo akong marumi, nakita mo ako na nagaling ako sa kanal, sa imbornal. Pero dahil sa kapanganakan ng Kristo, naligtas ako. Sige po. At sabi dito, next slide. Habang tinatawag po natin yung worship team. Sabi diyan, next, He was born from the everlasting. Ayan, sige. He was born from the everlasting. Magtataka kayo, bakit po wala yung December 25? Sino po dito memorize ang birthday niya? Kayo ba yung mga pinanganak talaga? Sino po dito ang memorize ang birthday niya? Siyempre, memorize mo, no? Pero hindi natin alam ang exact date. Alam mo, naisip ko, maybe this is the reason kung bakit walang nakakaalam ng eksaktong kapanganakan ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi siya bound by time and place. Hindi ako taga rito, wag niyong alamin yung exact date. Why? I am from the everlasting. I came from the everlasting. Ano pa po? He understood this mission. Ano po yung mission niya? Masakit sa isang nanay, no, kay Maria, na ipinanganak ko ito, dinala ko ng 9 na buwan, at makikitang ipako sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa atin. But you know what? Jesus understood the mission. Ano sabi ni Jesus Christ? Ito ang layunin ko, ang mamatay para sa inyo, to seek and to save the lost. Next, He died for us to live. Kinakailangan niyang mamatay para mabuhay tayo. Because without shedding of the blood, there is no remission of sin. There is no redemption. Pero kinakailangan niyang mamatay. Pero hindi po doon natatapos. Ano pong sabi? If He came from the everlasting, then He will reign from the eternity. Susunduin tayo ng Panginoon at mabubuhay tayo sa walang hanggan. Sino po dito gusto mabuhay sa everlasting? Ang ganda ng description ng Revelation. No weeping, no pain, walang crying, magpupurit, magpapasalamat ka lang sa Diyos. Baka yun ang tinatawag na walang sawang one way. Hindi ka mapapagod tumalon. At hindi mo nasasabihin, one way, bakit? Talagang one way, araw-araw to. Kaya ngayon pa lang i-practice na natin, what is the best worship that I can give to God? And you know what? Because of this, He was born from the everlasting. He understood His mission. He died for us to live. He reigns the eternity. And this is the last one. Jesus made the greatest history. And He made His legacy. Who among you, ngayon po, sino sa inyo ang nangungusap ang Lord na, anak, gagawa ka din ng legacy? Wag po kayong mahiya. Sino mag-aakala na ipapanganak sa sabsaban ay magiging tagapagligtas ng lahat ng taong mananampalataya sa Kanya? Wala. Alam ba ni Mary yun? Ang alam niya lang magko-conceive siya. Hindi pa nga malinaw sa kanya yung tinatawag na tagapagligtas eh. Doon niya lang naintindihan nung pinapako na sa cross. But if right now, the Lord is whispering or the Lord is talking to you right now that you will make a legacy, kapatid, hindi yan katang-iisip. Jesus made the greatest history. Now, we will make the legacy. We will follow Jesus Christ. May I request everyone to please rise.
And this moment, mag-practice tayo ng worship, ng adoration, ng gratitude, ng obedience, na para bang ito ay December 25. Na parang pag tayo mag-worship, aawitin natin yung what a beautiful name, aawitin natin yung pangalan ni Jesus, i-celebrate natin. Pwede bang parang practice to, na ito rin yung gagawin natin sa December 25, pero mas all out pa. Pwede ba yun? Huwag natin isipin yung katabi natin. Hindi ka maliligtas niyan. Mga kapatid, there is no other name given to us under heaven para maligtas. At anong pangalan lang po? Kaninong pangalan lang? Sa pangalan ni Jesus. Sige po, bago po tayo umawit, manalangin tayo. Purihin ka po aming Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa hapon pong ito na na-enlighten kami sa tunay na diwa ng Pasko. Not the exact date, not the season itself, but the reason why there is Christmas. And that is, Panginoon, si Kristo. Siya na aming tagapagligtas, siya na nag-alay ng kanyang buhay, siya na galing sa walang hanggan at maghahari magpakailanman, Panginoon. Hayaan mo na sa pag-awit namin ng awiting ito, Lord God, malugod ka, maitaas ka po namin, Lord God, at talaga pong mabago yung aming puso at isipan, Lord God, at yung pagtingin dito sa tunay na center ng Christmas. Sa iyo po yung papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, awitin natin yung What a Beautiful Name. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. This verse. Sige po, itaas natin yung kamay natin. I-declare natin itong katugunan ng Diyos sa buhay natin. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no
The name of Jesus, the name above every other name. What a powerful and wonder name it is, Lord God. To you, O Lord, we give the highest praise and honor and glory. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Purihin po kayo aming Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagdakila, ang pagkilala sa Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Purihin po kayo aming Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen.